May paniniwala sa baryo namin na kapag may kumatok sa pinto sa gitna ng gabi, huwag na huwag mong sasagutin, lalo na kung 3 beses. Hindi ito basta pamahiin. Isa itong babala. Una ko itong narinig sa lola ko noong bata pa ako. Tuwing may lalakbay sa gabi o may naririnig kaming ingay sa labas ng bahay, agad niyang sinasarado ang mga bintana, pinapatay ang ilaw, at mahigpit na sinasabi, "Ano man ang marinig mo, huwag kang lalapit sa pinto." Isang gabi, tinanong ko siya kung bakit. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa pinto, saka bumulong. Dahil hindi lahat ng kumakatok ay tao. Lumipas ang mga taon. Namatay ang lola ko. Naiwan sa akin ang lumang bahay sa gilid ng baryo, malapit sa punong balete at palayan. Tahimik, madilim, at bihirang may dumaan sa gabi. Hanggang sa dumating ang gabing iyon. Bandang 11:00 ng gabi, nawalan ng kuryente. Karaniwan lang sa amin yon, kaya nagsindi ako ng kandila at humiga na. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang hangin. Biglang may kumatok. Isang beses lang. Mahina. Parang nag-aalinlangan. Napaupo ako. Sinilip ko ang bintana, walang tao. Baka kapitbahay lang na may kailangan. Naalala ko ang lola ko. Huwag mong sasagutin. Humiga ulit ako. Makalipas ang ilang segundo, muling may kumatok. Mas malakas na. Mas sigurado. Kinabahan na ako. Walang tumatawag ng pangalan ko. Walang nagsasalita. Pinilit kong huwag pansinin. Hanggang sa marinig ko ang 3 katok. Mabagal. Parang may bilang. Kasabay noon, may nagsalita sa labas ng pinto. "Alam kong gising ka." Namutla ako. Boses iyon ng nanay ko, pero matagal na siyang patay. "Anak," sabi ng boses, "buksan mo." Giniginaw ako. Nanginginig ang kamay ko habang hawak ang rosaryo ng lola ko. Hindi ako sumagot. Hindi ako gumalaw. May narinig akong buntong hininga sa labas. "At sinunod mo talaga siya," sabi ng boses, biglang nag-iba, mas malalim, mas paos. Sayang. Biglang kumalabog ang pinto. Hindi malakas, pero mabigat. Parang may noo-ulo na idinidiin dito. May gumapang na amoy ng lupa at nabubulok na dahon sa loob ng bahay. Narinig ko ang pagkalagkad sa sahig ng labas, parang may paa na hindi marunong lumakad. Hanggang sa tumigil. Tahimik ulit. Akala ko tapos na. Nagkamali ako. Kinabukasan, may nakita akong bakas ng putik sa tapat ng pinto. 3 marka ng daliri sa kahoy, parang may humawak ng matagal. Pumunta ako sa kapitbahay na matanda, si Mang Isko. Nang marinig niya ang nangyari, agad siyang nag-antanda. "Nakatok ba ng 3 beses?" tanong niya. Tumango ako. "Huwag na huwag mong ulitin yan," sabi niya. "Kapag nasagot mo ang pangatlong katok, hindi na siya aalis." "Anong siya?" tanong ko. "Tagakuha," sagot niya. "Hindi kaluluwa. Hindi demonyo. Isa yung bagay na nagpapanggap hanggang may magbukas." Kinagabihan, mas maaga akong natulog. Pinatay ko ang lahat ng ilaw. Isinara ang lahat ng bintana. 2:00 ng madaling araw, may kumatok ulit. Hindi ako gumalaw. May kasamang iyak ngayon. Boses ng bata. "Tito, tulungan mo ako eh." Tumulo ang luha ko. Gusto kong lumapit. Gusto kong buksan. Pero hinintay ko. Biglang nagbago ang katok, naging sabay-sabay, parang maraming kamay ang kumakatok. Kasabay noon, may pabulong na nagsabi mula sa mismong pinto. "Hindi mo ba alam? Kapag hindi mo binuksan, papasok pa rin kami." Biglang bumukas ang pinto ng kusa. Hindi ko nakita ang pumasok. Pero ramdam ko ang malamig na hangin.
at may huminga sa batok ko. Nagising ako sa ospital kinabukasan. Sabi ng mga kapitbahay, natagpuan nila akong walang malay sa sahig, bukas ang pinto, at sira ang kandado. Walang bakas ng paa papalabas. Lumipat na ako ng bahay pagkatapos noon. Pero kahit saan ako pumunta, may isang bagay na hindi nawala. Tuwing 2:00 ng madaling araw, may kumakatok. Hindi sa pinto, kundi sa loob ng ulo ko. At isang bulong na paulit-ulit na nagsasabi, isang sagot na lang at tapos na.